Right, so good evening sa lahat po. At once again, I hope na maging maayos po yung ating signal, connection. And through this Bible study, scheduled po ngayon Tuesday night, ay lahat po tayo ay matuto. So sa lahat po ng ating viewers, kasama po natin, especially dito sa Facebook Live, hopefully tuloy-tuloy po na kayo po ay makasubaybay. At tayo po ay pare-parehas po na magkaroon ng pag-aaral ngayong gabi. So comment lamang po kayo if there is any problem po sa ating sound. At yan po ay i-resolve natin. Salamat din po sa pribileyo na ito na bagamat hindi po tayo nakapag-devotion ng umaga, but tonight sa atin pong pagsasama-sama ay maging blessing po ang Word of God. Sapagkat yan nga po yung tema natin, kung mapapansin nyo po, ay hindi pa po natin natatapos pag-aralan yung about sa Word of God, no? So ang ating theme po ngayong taon dito sa Burgos Mission is Faith that Thrives in 2025. So God wants us to continue to grow in our faith at yung ating pananampalataya ay tumibay, lumago, madagdagan, mag-increase, but we cannot increase our faith without the Word of God. So nandiyan po dapat that the Word of God must fill us. Yan yung hindi lang magpuno sa atin, kundi yun yung mag-inspire sa atin, mag-motivate po sa atin. Kaya hindi po dapat mahiwalay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya sa lahat po na nakikinig at join sa ating Facebook at I hope na maging maayos po ang ating signal. And again, I pray that you will continue to join me as we study. Sa lahat po ng mga members ng CBBC Burgos Mission and ganoon din po Santa Cruz, sa lahat ng nanonood po ngayong gabi, sa mga kamag-anakan, kaibigan, ng gabi po sa lahat. Simulan po natin ang ating Bible study ngayong gabi sa pamagitan po ng panalangin. Ay po'y sandaling pumikit at yumuko. Ay po'y manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po muli sa oras na ito. We pray, Lord, for the wisdom na pagkalob niyo po sa bawat isa. Not only sa akin na magtuturo po, Panginoon, but continue to bless thy people once again through thy word, that we will continue to be nourished, Panginoon, at maunawaan namin ang importansya po ng inyong salita. I pray, Lord, na kayo po lamang ang may taas, sa bigyan po ng kapurihan, even sa lahat ng mga naka-join through this online Bible study. Maging maayos nga po yung signal, hindi po magkaroon ng anumang interruption or anumang problema po sa connection, Panginoon. But we thank you, Lord, for everything, for this whole day, sa pag-iingat niyo po sa amin until this time na kami nga po ay mag-aaral, magsasama-sama sa inyo pong salita. Muli, Panginoon, kayo pong may taas patawad po sa mga pagkakasala at pagkukulang namin sa pangalan po ni Jesus. Right. Excuse me. At tayo po ay magsisimula po muli. As a review, we will go back to the book of Romans chapter 10 verse number 17. So as we open our Bible, maganda po yan. If you have your own Bible po, maganda po. Buksan niyo po yan. And
kayo po ay makapag-aral sa pamagitan ng sarili niyo pong Biblia. Okay? But if you do not have a Bible, tutulungan ko po kayo through the screen, makikita niyo po yan, yung verse po na yan. Alright? So Romans chapter 10 verse 17. At mamaya ko na lamang babatiin po yung mga naka-join. Alright? So, nandyan po. Yan po natin. Ano po sabi po ng Bible sa Romans 10:17? The Bible says, "So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." So, very important po na hindi lamang po tayo attend sa church tuwing Sunday, may services tayo, but it is a matter of kumbaga, sa araw-araw, daily kapatid, na tayo po ay nakakatanggap dapat ng salita ng Diyos. That we hear consistently, continuously the Word of God. Bakit po? Sapagkat doon po, dyan po galing ang pananampalataya. Dahil nyo po, without faith, there is without the Word of God, hindi pwede mag-thrive, hindi pwede mag-increase ang faith natin. Kaya nga po, yung ating tema, yung ating lesson is the Word-filled life. How the Word of God will fill us. Maalala nyo po sa mga nag-join sa ating Sunday School, marireplay nyo po yan, yung ating mga Sunday School ay tungkol sa illustration kung ano po ang salita ng Diyos. Just to give you a review or recap, gusto ko lang banggitin po yung mga napag-aralan natin, especially for the members, alam nyo po ito. Yung una nating inaral, that the Bible is a sword, di ba? Espada po yan. Yan po ay weapon, not only offensive, defensive, but yan po yung, kumbaga, pwede nating gamitin sa buhay natin. Sa warfare po natin bilang Kristiyano, because we believe that as a Christian, meron po tayong warfare, there is a battle every day. Tandaan nyo po, we are fighting against sin, against Satan, against the flesh, against the world. So we need the sword. Secondly po, sabi ko po ito sa inyo, tinuro ko po, Sunday school natin, ay that the Bible is a judge. It is a critic, Siya ang nakakaalam kung ano po tayo. Kaya nga po, tumatagos yan, it knows what we need, at it knows kung ano po yung kalagayan natin. Kaya nga po, sa simbahan, lagi pong sinasabi that as we study the Word of God, yun po nagpapakita kung sino talaga tayo. And in connection to that, pinag-aralan din po natin that the Bible is a mirror, di ba? It reflects kung ano po laman ng puso ng tao or ano pa po yung nakikita, kumbaga ano yung nasa kalooban natin. Kaya nga po, it proves kung sino tayo. It reflects, It reveals us, Yan po yung mirror. Tandaan niyo po. And the fourth one is that the Bible is a lamp. So, a lamp and a light. So, yan po ang nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng gabay, ng direction sa atin. So, for this evening po, ang ating tatalakayin as we continue, meron pa po pala isa. Panglima po na pinag-aralan natin that the Bible, the Word of God is like water, Water, rain, or snow. Okay? Yan po yung ating pinag-aralan po. Kaya nga po, napakahalaga po niyan na tayo po ay magkaroon ng salita ng Diyos. Sapagkat katulad ng tanim, hindi po magbubunga, hindi magkakaroon ng paglago ang tanim kung wala pong tubig. So, it needs water to grow. Tandaan niyo po. Okay? So, I hope maliwanag po. So, sabi nga po dito, puntahan po natin another passage. Dito po tayo magpo-focus ngayong gabi is about the Word of God as a food. Maybe familiar po ito sa inyo, Matthew chapter 4 verse 4. Matthew chapter 4 in verse number 4. Alright. So sabi po dyan sa Matthew chapter 4, tignan po natin, a very familiar passage po yan. Sabi niya, "But he answered and said, It is written that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." So, remember kapatid, the Word of God, ito po gusto kong i-emphasize po, dalawang bagay, or not only dalawang bagay,
at kung saan yung maabot natin. Excuse me. Okay? Okay? So, ang ating i-emphasize po dito is number one, the principle na nais ipakita po ng Bible, ang tao po is not only a physical being. Okay? Ang tao po is also a spiritual being. Tandaan niyo po, hindi lamang tayo katawan, kundi meron po tayong espiritu at kaluluwa. Okay? So, napakalaga po yan. Excuse me. Alright. So, napakalaga po na malaman natin ito because as we live in this world, hindi lang dapat natin iniisip yung physical na pangangailangan natin, but much more the spiritual. Because the Bible is clear here, sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Kailangan po ng tao ng physical food. Bakit po? Yung word because of the word sustenance. Okay? We need food to sustain our health. Wala pong maayos sa kalusugan ng tao kung siya po hindi kumakain. When you say or talk about sustenance, it means, basahin ko po yung meaning, support, maintenance, subsistence, or living. Okay? So, physically, we need food. Tayo po mga Pilipino, mahilig tayong kumain, right? Di ba? Hindi ko alam kung ilang beses po kayong kumain sa isang araw, but the point there, ang physical food ay hindi lamang sustenance, it gives you strength. Okay? What is strength? Okay? Being strong, power. Okay? It is potency or vigor. So, hindi ka makakakilos, hindi ka makakapagtrabaho, hindi ka mabubuhay, kapatid, kung walang pagkain. Tandaan po natin. Kaya nga number one, it is a need. It is a physical need. But the Bible also is clear. Gusto po ipakita ng salita ng Diyos in the book of Job. Tingnan po natin ang sinasabi po ni Job po dito. Job chapter 23 verse 12. Right? So if you have your Bible once again, tingnan po natin. Sandali. Right? Job 23 in verse number 12. Kita nyo na po mga kapatid. Right? Ano po sabi po dito ni Job? Sabi niya, neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. So, tandaan niyo po kapatid, sabi ni Job, Job is a very well-known person. Tandaan niyo po, isa siyang mayaman, isa siyang pinagpala ng Panginoon, pero dumaan yung pagsubok sa buhay niya. Pero ano pong mapapansin natin dito? Inaakusahan siya ng kanyang kaibigan na si Eliphaz. Pero dineklara ni Job, sabi niya, tapat siya sa Panginoon. Bakit po siya tapat sa Panginoon? Ipinakita niya sa pamagitan ng kanyang katapatan sa salita ng Diyos. So, ang ating relasyon sa Diyos is in direct correlation po sa ating relasyon sa salita ng Diyos. It cannot be, kapatid, na yung salita ng Diyos ay binabaliwala natin, tapos sasabihin natin, ang Diyos ay mahalaga sa buhay natin. So it is impossible na tayo ay magpahalaga sa Diyos kung wala po tayong pagpapahalaga sa salita ng Diyos. That is why, sabi ni Job dito, I have esteemed the words of his mouth more than. Dahil yung word na more than my necessary food. Yes, sabi ni Job, food is necessary, but word of God is more than the necessary physical food. So tandaan niyo po, it will sustain us, it will strengthen us, and it will allow us to endure. Tandaan niyo po. In Jeremiah 15, puntahan po natin, Jeremiah 15. Kaya magpasalamat tayo kapatid, na biyaya po na meron pong salita ng Diyos na nakaabot sa atin, na ngayon ay nababasa, na pag-aaralan natin, na ngayon ay maaari nating pakinggan through the church na may nangangaral sa atin. Meron kayo sa inyong mga tahanan, binabasa niyo po yan. So, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Let us thank God for the Word of God because that is our food. Bread, sabi nga po, di ba? Bread. Tayong Pilipino, hindi tayo tinapay inapoy. Di ba? Kanin po, bigas tayo. Pero tingnan po natin itong verse na ito, Jeremiah 15:16. Alright. Ano po sabi ng Bible po dito? Ganyan po. Thy words were found and I did eat them.
And thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. For I am called by thy name, O Lord God of hosts. So, maliwanag kapatid, ang sinasabi po ng Bible dito, na yung salita ng Diyos ay kinain po niya. Naunawaan niyo po ba yun na si Jeremiah po is called the weeping prophet. Siya po ay pinopersecute ng bansang Israel. Imagine nyo, kababayan niya, pinapangaralan niya, sabi nga ng Bible, napakatagal na panahon na nangaral, halos walang naniwala po sa kanya. Iniwanan nila yung salita ng Diyos. Pero, ano ang kalakasan? Ano ang nag-udyok kay Jeremiah na magpatuloy, na mangaral, na maging propeta ng Diyos in the midst of persecution? How did he endure? Because of the word of God. Amen? Kaya nga tayo mga Kristiyano, pag tayo po'y nanlalamig, pag tayo discouraged, pag tayo problemado, pag parang pakiramdam natin, hindi natin kaya magpatuloy sa Panginoon, what we need is the Word of God. Because sabi ng Bible, I did eat them. So, ibig sabihin kapatid, kung ikaw ay nanghihina, kulang, kailangan mo ng salita ng Diyos. Alright? So, nakita natin kapatid dito, ang salita po ng Diyos ay kinain po. No? Yan ang nag-nourish. Kaya nga sabi ng Bible, tuloy natin yung, tingnan nyo sa verse, the joy and rejoicing of mine heart. So, ang nagpapasaya kay Jeremiah at nagbibigay ng kagalakan sa kanyang puso ay ang salita ng Diyos. So, yan ang napakagandang attitude. That means we are always filled with the Word of God. If a believer is filled with the Word of God, I believe, kapatid, masaya lagi yan. Yan ay kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Nag-e-enjoy yan na naglilingkod sa Panginoon. Kaya tandaan niyo po kapatid, kapag wala na yung kasiyahan natin, kailangan natin ng salita ng Diyos. It means we need to eat the Word of God. So maliwanag po, sabi ni Jeremiah, itong dalawang verse na binanggit ko po, kay Job, kay Jeremiah, pinapakita na na-sustain sila, nakapagpatuloy, pinalakas sila sa takbuhin nila. Si Job po, iba ang takbuhin kay Jeremiah. Iba rin po ang takbuhin ko sa kanila. Iba rin po ang inyong takbuhin. Pero ang kagandahan po sa ating pagpapatuloy bilang Kristiyano, may plano po, may layunin ng Diyos sa atin. So kahit na may tinatawag na ups and downs ang buhay natin, because of the Word of God, we can endure. So, the Word of God is our motivation. It gives you strength to continue. It gives you wisdom in the ministry. Naunawaan niyo po ba yun kapatid na kung wala po ang salita ng Diyos na naririnig natin, na nababasa natin, na nabibigatan tayo. Mawawala yung ating desire na maglingkod, mawawala yung tapang natin na mag-win ng kaluluwa, mawawala yung ating pag-ibig sa Panginoon. So, salamat sa Panginoon na meron pong salita ng Diyos. Amen? Tandaan niyo po, ang isang Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon ay kailangan niya ng salita ng Diyos parati. Kailangan niya yan. Kung titignan niyo po sa Bible, in the book of Mark, chapter 4, puntahan po natin. Mark chapter 4. Let me just show you a set of passages kung saan makikita po natin yung sower. Ano? Verse number 14. Mark 4:14. Simulan po natin yan. Right? Ayun, makapagsubaybay po kayo and hopefully maging maayos po yung signal at hopefully ay maging maayos po yan. Alright? So sabi po ng Bible po dyan, Mark chapter 4 verse 14. The sower soweth the word. So maliwanag yan kapatid. Na tayo po ay makikita natin na kailangan ang salita ng Diyos ay maitanim. Diba? Maitanim. And this seed, tandaan nyo po, ini-illustrate na tayo po ay pwedeng magbunga kung merong salita ng Diyos sa puso natin. This parable, hindi na natin babasahin yung buo po niyan, ay pinapakita po kung anong klaseng puso dapat meron tayo kapatid. Kaya nga po, ang pagkakaiba lamang ay yung response natin sa Panginoon. Kapag tama ang response mo sa salita ng Diyos na naitanim sa puso mo at tama ang puso mo sa Panginoon, magbubunga yan. Ano sabi ng Bible sa verse number 20? Tignan po natin. Right? Ito po yung kalooban ng Diyos sa verse 20. Mark 4:20. Tignan niyo po. Nakita niyo na po kapatid? Amen. Okay.
Ano po sabi po ng Bible dyan? And these are they which are sown on good ground, such as hear the word and receive it, and bring forth fruit, some 30-fold, some 60, and some 100. So nakita niyo po, they hear the word, they receive it, and after that, nagbubunga. Yung iba po, 30-fold, yung iba 60-fold, yung iba ay 100-fold. So, yan po ang kalooban ng Diyos, kapatid. That the more that we listen to the Word of God, we feed on the Word of God, we will become fruitful. Those who do not feed in the Word will not be a fruitful believer. Tandaan niyo po yan. Kaya nga, we must be filled and fed by the Word of God. Maliwanag po. Tignan pa po natin, isa pang bagay na gusto ko ipakita po sa inyo. Dito po, balikan natin yung ating binasa sa Mark chapter 4. Matthew chapter 4. Matthew 4 verse number 4. Right? Ano po makikita natin dito? Matthew chapter 4 verse number 4. Okay? Kung sabi ng Bible, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone. So ano pong gustong makita natin dyan? Maliwanag sa Bible, ang sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone. So, insufficient. Life is insufficient without the Word of God. Right? Right. So, makita po natin, kapatid, na even though we focus on the material and the physical, it is insufficient. Okay? Kulang. Hindi po nakadesenyo na ang tao ay mamuhay lamang sa physical. That is what the Bible says. Man shall not live by bread alone. So, maliwanag po, pinapakita ng Diyos na kahit na anumang maipon natin sa ibabaw ng lupang ito, anumang ma-achieve natin physically, materially, or maybe sabihin na natin, nakuha na natin lahat, but we cannot live without the Word of God. Dahil niyo po, yung word na bread dyan, maybe it shows us how man strives to achieve his own happiness, or yung sarili niyang fulfillment, di ba? Or gumagawa siya ng bagay ayon sa sarili niyang kakayanan, katalinuhan. Yun yung pinapakita ng bread. Pero, tandaan niyo po, ang Diyos po ang nagsasabi na hindi tayo pwedeng mabuhay na yan lamang. Hanggang dyan lamang. Tingnan po natin sa Bible. In the book of Deuteronomy, may binanggit po ang Panginoon. Deuteronomy chapter number 8. Deuteronomy chapter number 8. So sa mga yung mga wala pong Bible sa inyo, maybe hindi nyo hawak yung Bible niyo, pwede po kayong tumingin sa screen, pwede kayong tulungan. Pero kung may Bible kayo, maganda po. Buksan natin pare-parehas. Right? Deuteronomy chapter 8 verse 3. Ano po makikita natin? Okay, nakita niyo po, kapatid, amen? Deuteronomy 8:3. Right, ano pong mababasa po natin dyan? Sabi ng Bible, and he humbled thee and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live. Doon po binatay ng Panginoon Kristo yung binanggit niya sa Matthew chapter 4. But inexplain ng Panginoon. Naunawaan niyo po ba yung konteksto niyang verse 3, napakaganda. Okay? Yan yung konteksto niyan. Right? So, titingnan po natin yung konteksto. Alright, so makikita po natin, ano pong konteksto niyan? Sabi ng Bible, and he humbled thee and suffered thee to hunger. So, hinayaan ng Diyos, dinala ng Diyos ang Israel, ang mga anak niya, doon sa lugar ng wilderness, kapatid, disyerto. Ano po ibig sabihin nun? Gustong subukin ng Panginoon ang mga anak niya kung sila ba ay magtitiwala o sila ba ay kukontra or
magko-complain sa kanya. Kaya nga, sabi ng Bible, He suffered thee to hunger. Naunawaan niyo yun, kapatid? So, yung pagiging gutom nila sa disyerto ay way ng Panginoon para ipakita na dapat sila ay magpakumbaba at matutong dumepende sa Panginoon. So, yan ang ipinapakita ng illustration po na yan na hindi nila kayang, imagine niyo po, wilderness, kapatid. Ano meron sa disyerto? Pwede ba silang magtanim? Hindi, naglalakbay sila eh. Naunawaan niyo po ba yun? Maganda na sana 40 days lamang. Pero na nangyari, dahil nga nagrebelde sila sa Panginoon, what happened? 40 years. 40 years. Pwede ba sila doon magtanim? Hindi, naglalakbay sila. Pero sa panahon na sila ay gutom, ano ang nais ng Panginoon? Ipakita niya yung kapangyarihan niya. Kaya nga, ang Panginoon may purpose. May purpose lagi. Tignan niyo po yung tuloy na verse. Gusto ko markahan ito. That He might make thee know. Kita niyo po yan? Upang malaman ng tao. Hindi lamang ang mga Israelita, kundi lahat ng tao na nilikha ng Diyos. Na minsan, ito po sabi ng Bible dyan, pinakain na ng Diyos ng mana, heavenly bread, nilutuan ng Panginoon ang mga Israelita. Paggising nila sa umaga, pupulutin na lamang nila yung pagkain, kakainin, kinabukasan, may bago na naman. Pero nandoon pa rin, complaining. Nandoon pa rin na puro reklamo, puro kaisipan nila ay bumalik doon sa dati nilang pinanggalingan na pagiging alipin. Kaya nga po ang Diyos ay gusto niyang ipaalam upang malaman natin. Kaya po dumarating yung time na ang tao ay inaalaw ng Diyos na magkaroon ng kagutuman sapagkat nais siya magpakumbaba tayo. Tandaan niyo po, hindi tayo dumidepende doon sa pagkain na physical, but we must learn to depend on God who gives the bread. Amen? Siya po ang nagkaloob ng probisyon sa bansang Israel. At ganun din po, yung probisyon sa physical na pangailangan nila at probisyon din po saan? Sa spiritual na pangailangan nila. So hindi sila pwede maging independent. They need to become dependent on God. Kaya nga po, naalala niyo po, naging sa katuparan yung pangako ng Diyos kay Abraham nung ang Israel ay pinili at pinalaya ng Diyos at dinala sa saan po? Doon sa promised land. So, sila ay binigyan ng Panginoon ng pribilehiyo na sila ay maging tagapangalaga ng salita ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo because of the Israelites, the Hebrew people. Meron po yung Word of God, di ba? Hawak natin ngayon. So, we need to become totally dependent on God. Yan po ang emphasis ng verse na yan. Upang malaman natin na hindi lamang tayo mabubuhay, kapatid, sa physical lamang. Kaya nga, kailangan mapuno tayo ng salita ng Diyos. Kailangan kargado tayo ng salita ng Diyos. Kaya, yan po ang trabaho ng simbahan. The church exists not just because we are a group of believers, but it's all because of the Word of God. Na yan ang kailangan ipaalam sa mga tao hanggang sa lahat ng tayo makilala sa Panginoon, maligtas at mamuhay ayon po sa salita ng Diyos. So, the Word of God shows our insufficiency. We are insufficient, but God is sufficient. Amen? If we are dependent on God, tandaan niyo po, we can accomplish many things. Naalala niyo po ang mga Israelites nung nagtiwala sila sa Panginoon, dami nila na-accomplish, di ba? Nandoon yung desire dapat natin, hindi lamang sa pagkain physical, but we need to desire the Word of God, desire God in our life. Tandaan niyo po. Psalm 106, puntahan po natin ito. Psalms 106. Puntahan po natin sa verse number 14. Sabing sa Alright, so yan po natin. Psalm 106 verse number
14. Ito yung aking 106 verse 14. Kapan yung program. Sige po. Tayo nyo lamang. Psalm 106:14. So, magandang gabi po sa lahat ng nasa online. Nakita ko po yung mga nagko-comments. Tuloy po tayong sumubaybay at matuto. Gabi, amen? Especially for the members. Okay? Encourage you. Right, verse 14. Ayan. Ano po sabi ng Bible po dyan? Okay? Kita nyo na po kapatid, amen? Sabi ng Bible, tingnan po natin, Psalms 106 verse number 14. Ito po para sa lahat. Bible says, but lusted exceedingly in the wilderness and tempted God in the desert. So imagine nyo po, yung kanilang cravings, yung kanilang lust, ang nanguna sa kanila sa disyerto. Kaya imbis na magtiwala sa Diyos, mas lalo po pa nilang nag-complain. Tinutukso ang Panginoon. But you cannot tempt God. Tandaan niyo po yan. So nang sinabi po ng sumunod na verse, and He gave them their request, but sent what? Leanness into their soul. So, nakita niyo po yung kapatid na ang tao ay pwedeng mabusog. Yung request nila, binigay ng Panginoon. Naalala niyo po, nagsawa sila sa mana. Ano binigay ng Diyos? Meat, di ba? Whale. Pinakamatabang ibon. Cholesterol, di ba? Quail eggs, quail, lahat yan. So, binigay ng Panginoon. Pero anong natanggap nila? Hindi lamang yung request nila, kundi nagkasakit sila. And isa pa, napalayo sila sa Diyos. Dahil nga sa kanilang lust. Kaya nga po, ang Word of God ay nagpapakita ng ating pagiging we need to be dependent on God. Tandaan niyo po yan. Because we are insufficient without God. At makikita pa po natin kapatid na ang tao po ay naroon po yung hunger natin dapat sa salita ng Diyos. Ang isang Kristiyano must be hungry for the truth. Ang ating focus kapatid ay yung katotohanan. We need to have an appetite. Yun yung word eh. Yung appetite ba? Di ba pag ikaw wala kang appetite, parang ayaw mong kumain, wala kang gana, lalo pag ampalaya, di ba? Pag gulay yan, wala kang gana. Ganon din po dapat ang salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng gana lagi na aralin po ito. Kaya nga po, tingnan natin sa Bible. Numbers chapter 11. Let's go to verse number, ito na lang po sa verse number 6. Numbers 11, verse number 6. Ano sabi nila? Alala niyo po? Ito yung sinabi nila. But now our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. Imagine niyo po yun. Imagine niyo po na Kristiyano yan. They are believers. They are children of God. Pero nagsawa sila kapatid. Nagsawa sila. Sabi na wala na ba ibang makain kundi itong mana na ito? Alam niyo, naalala nila? Tingnan natin. Verse number 4. Ito masaklap. Ito matindi. Sabi niya sa verse 4, and the mixed multitude that was among them fell a-lusting. That's the word again. Lusting. Yung lust of the flesh. Nanguna sa kanila. And the children of Israel also wept again and said, who shall give us flesh to eat? Naghanap ng karne. Binigyan ng mana, naghanap ng karne. Di ba? Verse 5. Ano po sabi ng verse 5? Go to verse 5. We remember the fish which we did eat in Egypt. The cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlic. Specific. Ano niyo ba yun kapatid na yung binigay sa kanila doon sa lugar na nalipin sila, hindi nila naalala yung pagkaalipin, naalala nila, dahil sa lust of the flesh nila, naalala nila,
At nawalan sila ng gana sa mga bagay na binigay ng Diyos. Kaya nga kapatid, ang mundo ay hindi tayo kayang isatisfy. Whatever that the world can offer us, ay hindi niya kayang isatisfy yung soul natin. What we need is what God gives us through His Word, the truth. So kahit na maalala pa nila yan, alam niyo po ba anong klaseng buhay sa Egypt? They are in bondage, they are slaves. Katulad natin na dati po tayong inalipin ng kasalanan, dati tayong nakagapos, ginapos ng Satanas, at we are at war with God. Galit po ang Diyos. Nandoon ang galit ng Diyos sa atin. But we thank God because of salvation. Salamat that through the Lord Jesus Christ, nagkaroon tayo ng new relationship. Pero sana wag nang ganyan, nababalikan pa natin, di ba? Nasasabi natin, Panginoon, nakakasawa naman salita mo. Panginoon, nakakasawa naman ang pagkain na pinagkakaloob mo. No. Yan po ay attitude ng isang tao, na nakafocus sa mundo. Kaya nga po, mawawalan tayo ng gana sa pagkaing espiritual kung kargado tayo ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Kaya nga po, what we need, kapatid, is to be fed always by the Word of God. Word of God. Huwag sanang ganyan, nasasabihin natin, wala na bang iba? Alam niyo po, magpasalamat tayo that we have the truth. Hindi niyo po ba alam na yan ay napakahalaga? Napakahalaga. Kaya nga po, bilang panghamon sa atin, maalala po natin kapatid, yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Huwag nating kalimutan yun. As we continue our life and as we allow that the Word will fill us, let us not forget kung ano po yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Si Satanas po ay matagal nang nanlilin lang, nanloloko ng mga Kristiyano mula pa doon sa hardin, sa Garden of Eden. Si Eve ay diniceive, di ba? Ahas po yan eh. Sasabihin niya, hindi mo kailangan salita ng Diyos. Sasabihin niya, hindi mahalaga yan. No. One day, hanapin mo yan. Sabi ko, ako'y nagpasalamat that there is a church. Ako'y nagpasalamat na meron po ako magulang. Ako'y nagpasalamat na merong pastor na nag-guide po sa akin hanggang sa panahon na ito. That through the Word of God, pinapakain. Hindi yung secular na wisdom, na kaalaman, but the spiritual things of God, the truth. Tingnan po natin, Deuteronomy chapter 8. Dito tayo mag-conclude ngayong gabi. Deuteronomy chapter 8. Sampu natin sa verse number 11. Right? Deuteronomy 8, verse 11. What does the Bible say? Sabi ng Bible, beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgments and His statutes which I command thee this day. Beware, mag-iingat tayo na kalilimutan natin or makalimot tayo sa mga kautusan ng Diyos. That is why that is the importance of the Word of God. Ang tao po na gustong mamuhay na wala ang Diyos ay arrogante, daan nyo, na dumedepende sa kanyang sarili at sa sarili niyang kakayanan. E ang tanong kapatid tanong, nakalimutan na ba natin ang Diyos? Are we desiring, are we more, yung appetite ba natin ay nandoon sa mga material na bagay or doon sa spiritual na mga bagay na galing sa salita ng Diyos, sa pagkain natin? Are we forgetting the commandments of the Lord? Diba? May time tayo na kumain ng physical. Is there a time that we eat the spiritual? Diba? Kaya nga yung Bible dapat mahalaga sa atin yan . Every time may services tayo, every time na may pagtitipon, Sunday morning, Sunday evening, Thursday night, Bible studies, family Bible studies, community Bible studies, online Bible studies, devotions, Bible readings. Ano niyo po ba? Na yan ang layunin po ng Panginoon. Mula pa noon na ang Israel ay pinalaya, mula pa noon na itinatag ang bansang Israel hanggang sa panahon natin ngayon, nais ang Panginoon na mamuhay tayo ayon sa kanyang salita. Why?
because it is very, very, very important. Bakit po? Verse number 19. Yan po natin. Or 18, puntahan po natin. Deuteronomy 8:18. Okay, pakita po sa inyo. Okay? But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers, as it is this day. So remember, brethren, napakahalaga po na tayo ay magpatuloy na makargahan ng salita ng Diyos upang hindi natin makalimutan ng Diyos. Sabi nga ng Bible, man shall not live that he may know, di ba? Upang malaman natin na hindi ka mabubuhay kung wala ang salita ng Diyos at wala ang Diyos. Why? Siya ang nagbibigay ng kalakasan. Kung ikaw man ay kumikita ng malaki, ikaw man ay may maayos sa trabaho, ikaw man ay po natin. Verse 19. And if it shall be that if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify against you this day that ye shall surely perish. So the word of God is not only our food, but it shows our dependence on God. Man shall not live by bread alone, by the material, by the physical, but our relationship to God, napakahalaga po niya. Kaya tandaan po natin, kapatid, may pangako ang Diyos na pagpapala, kalakasan, para tayo ay, sabi niya, to get wealth. Sinong ayaw ng kayamanan? Sinong ayaw ng tagumpay? But we can do that through obedience to the Word of God. Pero kung hindi tayo susunod, ano sabi ng Bible? Sabi niya, I testify you this day that ye shall surely perish. Verse number 20. Po natin sa verse 20. Ang Panginoon, napakaliwanag po ng salita niya. Right, verse 20. As the nations which the Lord destroyeth before your face, so shall ye perish, because ye would not be obedient unto the voice of the Lord your God. Nawa niyo po yun, kapatid. We must be obedient to the voice of the Lord, to the words, to the commandments of God. Kaya ang Biblia po, yan ang buhay natin. Yan ang magpapakumbaba natin na magpasakop tayo sa salita ng Diyos. At salamat na sa ating simbahan, yan po ang main thing. Yan po ang pinakamahalaga. Kaya sana sa gabing ito, yung ating aralin po, paalala po yan. The Word of God is our bread. The Word of God is our sustenance. It gives us strength. It gives us endurance. It is our food. Physically, no. Di lamang yun, but spiritually ay mas importante kaysa sa physical. Kaya tandaan niyo po, the Word of God, we must have that appetite for the Word of God. We must have, alam niyo, ang mahalaga po is yung appetite sa truth kesa yung appetite natin sa junk food. Ano yung junk food? Sa mga bagay na hindi totoo. So, salamat na simbahan natin ay patuloy po na yan ang pinapahalagahan natin. At ako'y nagpapasalamat sa mga members na kayo po ay patuloy na natututo about sa atin ay lalago. And our faith will continue to thrive as we study and learn more of the Word of God. So, ngayong gabi, maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay sa ating pong talakayin ngayong gabi tungkol po sa food. The Word of God as a food, as our food. At tandaan niyo po, yan ay pinakamahalaga sa buhay natin. So sa lahat po na nag-join through our online, magandang gabi po sa inyo, sa lahat ng nag-comments. Amen. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Continue to pray na ang ating gawain po dito sa Burgos Mission, Ilocos Sur ay lumago. At help us in praying sa mga members. So kulay paalala po ito. Sa lahat ng services ay makapag-attend tayo. Thursday is our prayer meeting and doctrine class. Wednesday, bukas po ng gabi ay meron tayong Bible study sa Barangay Kanlitong. At this coming Sunday, mas lalo tayo makapag-invite. Then continue to pray for the property. No? So sabi nga po ng ating pastor, Pastor Jojo,
we are praying for property na mabibili po dito sa Burgos. So, help us in praying for the provision. Meron na tayong nakita na magandang lugar. Pero kailangan natin ipanalangin at ang kalooban po ng Diyos ang mas. Okay, so sige po tayo magbukas sa panalangin. Tayo po ipumigit at yumuko. Dakilang Diyos, salamat po sa natapos sa gawain gabi. Bless you po ang bawat isa sa amin, especially mga members po ng Burgos Mission. Sa lahat po na nakapakinig, mga kapatiran, mag-anakan, I pray that we will be filled with your word. Patuloy maging kayamanan, maipon po ang salita ninyo sa amin. Patawad po, Diyos, sa mga pagkakasala. Kayo po mapuri, Panginoon, may taas. Pinabalik namin sa iyong pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Alright, thank you very much po sa lahat na nag-join, and sa mga nasa abroad po, good evening. Nakita ko po Sir Namuel nandyan. Mga nasa Manila, nandito sa Lidlinda, mga kamag-anakan, mga taga Santa Cruz, taga Tarlac, taga Baguio, taga Manila, yan, Fort Bonifacio, sa mga taga Burgos. Ayan, magandang gabi po sa lahat, and salamat po sa inyong pagsubaybay. To God be all the glory. God bless you all.